narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala at kung ano ako'y tanggap. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay ngayon makikita natin ang date ng EDC Love Team. Dahil nga napansin ni Kalingap Edu na simula nung bumalik sila galing sa Hong Kong ay hinarap na naman sila ng samot-saring problema sa buhay nila. Ngayon nga ay medyo stress daw si Ate Viancy sa kanyang OJT dahil nga nagbalik na siya sa kanyang pasok. Kaya naman dinate muna siya ni Kalingap Edu at in-invite sa isang place na napaka-relaxing. Kaya naman nag-usap muna sila dito dahil miss na rin talaga nila ang isa't isa. Kaya naman ito na nga ang kanilang mga pinag-usapan na syempre ikakakilig ninyong lahat. Ang nais ko lang. Ano bang iniisip? Mga anong klaseng bagay ba? Nagpapagulo sa isip ng Viancy na yan. Bakit? Wala naman akong ginagawa. Hindi joke lang. Pero thank you. Kasi in-invite mo ako. Oo, kasi Makakapag-relax. pag naano ka, di naman natin magawa ito eh. Hindi tayo makalabas ng maayos. Sa mga ganitong bagay, lugar, makapagpahinga ka. Tuloy, bigyan na-miss ko yung sa Hong Kong natin. Doon, parang sobrang saya lang. Walang problema. Ano lang. Tayo lang. Namimiss ko din. Nakakamiss mo. Sana, may ganun pa ulit sana. Sana. Susunod. Sana. Sana pasamahin pa rin ko. May ganun pa ulit sana. Ilaklak para sa. Kung bihira ka, gagalitan ka niya. Susumbong kita dyan. Sinisira mo. Ganda ng bahay mo, no? Nakapunta kami doon ni Kuya ba nung nakarang araw? Nakapunta din ako Oo. dun. Nakapunta din ako dun. Grabe. Hindi ako makapaniwala na ganun kalaki yung Tapos yun. Tapos ang ganda. Kaso wala ka doon. Yung kapatid mo lang nakita namin. Kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alilangan. Malapit na ngang matapos ang ipinapagawang bahay para kay Ate Viancy, kaya naman ang lahat ay sobrang excited na rin talaga, lalong-lalo na ang kanilang mga #1 supporters at mga sponsors. Ikaw lang ang tinitipon. Kaso wala ka doon. Yung kapatid mo lang nakita namin doon. Hinahanap ka namin eh. Sabi ko si Viancy, nandun sa Ay, oo. Yung Wala ka noon, nakarang araw yun. kapatid ko mataba. Pero nakakalungkot kasi dapat ready dating na-postpone. Pasensya na. Hindi kasi namin na-asikaso nila Dr. Love eh. Okay lang. Honored sa'yo. Ay, salamat bro. Ako ba, hindi okay lang pati kahit ma-extend pa nga yun. Bakit naman? Naalala ko yung yung sinabi mo sa akin. Ano yun? Sinabi, wala akong sinasabi sa'yo ha? Anong sinabi? Naalala ko ba yung mga sinabi mo noon? Dati. Yung mga mga unang episode pa. Grabe, matandahin ka naman oh. Wala na, limot ko na yun eh. Saka yung mga Hindi unang makakalimutan episode. nga ako, yun lang yung hindi ko nakalimutan. Saka yung mga unang episode. Ano pa ako nun eh. May pa ako nun. Hindi ko pala sinasabi ko nun. Ano ba naman connect ng sa ribbon cutting? Baka tapos na yun, baka wala naman ang yun. Silbi yung yun. Na ano ka? Halagay yan oh. Ano ba yun? Sabihin mo sa Naman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang Medyo nalungkot nga silang dalawa dahil ano kaya ang sasabihin ni Ate Viancy dahil may naalala daw siya. Medyo nakakakaba nga ito dahil parang medyo bad news ang kanyang naalala.
Ano kaya ang mga sinabi ni Kalingap Edu noon? Sa atin, o ano, makaka-apekto ba yun? Ano ba? Yun. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Kahit ano. Siyempre, para ano ba yan? Tagal-tagal. Kasi sabi mo ba gano'n na pagka, susuportahan mo lang ako pag hanggang matapos yung bahay. Nag-aalala ako kasi baka paka-ribbon cutting, wala. Sinabi ko ba yun? Wala sa memorya ko yung yung mga araw na sinabi ko yun. Hindi talaga eh. Kailan ba? Wala akong sinasabing ganun talaga. Makakalimutin ako mga ganyan bagay. Kung yun naman nasabi ko, pasensya na. Kasi hindi ko na sa tingin ko hindi ko susundin yung pangako yun. Kasi Hindi nga. mas gusto ko mas matagal eh. Paano yan? Kung mag-rate Hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang naman ang isip ko. Ayun naman pala, sinabi pala noon ni Kalingap Edu na kapag natapos na daw ang bahay, ay hanggang doon na lamang yata ang kanilang love team. Dahil karamihan sa mga love team nga na nangyayari sa Kalingap team ay ganoon ang mga kinahihinatnan. Kaya medyo nag-aalala si Ate Fiancé. Kung sa ating nabukas, wala na pala ako dito. Yun yung sabi mo. Hindi na pala ako pwede makita ang wife ko. Yun yung sinabi mo sa akin. Kaya okay lang kahit ma-explain ko para matagal. Matagal pa yung Alam mo, kahit magkaribon ka ating bukas, o hindi, wala naman akong pakili eh. Hindi naman mahalaga sa akin. Kasi, siyempre, yung sa atin na, parang iba na yun naman eh. Diba? Iba na. Bakit ba? Bumuga ka dito? Yung klaseng tanong mo na yun. Bakit? Gusto mo na ba akong mawala? Ayaw mo na ba akong kasama dito? Gusto mo na bang mawala ang MC? O gusto mo na kamalitan ng partner? Ano ba? Siyempre hindi. Ayaw ko mawala yung MC. Ayaw mo mawala ang MC? Ayaw ko mawala. At ayun na nga, kinilig na din naman si Ate Fiancé dahil sa sinabi ni Kalingap Edu. Parang na-assure siya dito na kahit matapos pa ang bahay na pinapagawa kay Ate Fiancé ay hindi talaga matatapos ang kanilang love team. Kaya naman kinilig din ang kanilang mga viewers at dahil dito ay nag-trending talaga sila. Napaka-sweet talaga nila at napakabait ng tambalang ito kaya maraming sumusuporta. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancé, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancé. Hanggang sa muli, bye! Ngayon'y abot